Hi guys, this is Admin Rich. I recall Vice President Sara Duterte's statement that she had designated herself or assigned herself as the designated survivor. Okay. No, I will not attend the sauna. I am appointing myself as the designated survivor. You know, this statement drew negative reactions from netizens who interpreted it as a threat to the president's life. However, the president let it pass. Secondly, she said on a video that she would exhume the body of the late President Ferdinand Marcos Sr., the great president of the Philippines, and threw it into the West Philippine Sea. And, my God, she imagined herself beheading the president of the Philippines. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagined myself cutting his head. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. But again, PBBM overlooked this. Thirdly, she said, guys, on a video, that she contacted an assassin to kill the president, the First Lady and Speaker Martin Romualdez. Nausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. The same person who previously assigned herself as designated survivor is now hiring or hired a killer to carry out the murders. Take note, guys, the assassin will do the order if she was killed. One person killed, but she ordered the killer to eliminate 3 lives. This is horrible and evil. She shows a disregard for human lives. Guys, the president therefore could no longer tolerate it, as it had gone too far and eliminating people is apparently simple for her. We never imagined having a vice president so utterly evil. Such politicians should not be elected. If hiring or ordering the assassination of high-ranking officials is so easy for her, guys, what will happen to us, the poor? If she cannot respect the president, the highest leader in the country, how can she respect us, the poor? Sinabi ho ni Las Cañas na dapat mag-ingat ang Pangulo at huwag magpakakumpiyansa laban po sa dating Pangulo at Vice Presidente Sara Duterte. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng labaw na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambaloslos Duterte. Mga traidor po itong mga ito. Nanong din ni Las Cañas kung ilan sa tingin niya ang napatay sa tukhang dyan sa Davao City. Sa Laon Quarry lang po, estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage na napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Samantala, dagdag na aligasyon ni Las Cañas kay Pangulong Rodrigo Duterte o kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may hawak umano itong mga Shabu Laboratory sa Davao Region. Luloko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Speople Bin Laud yung 11 Chinese workers and chemists ng Davao Shabu Laboratory at ng Barangay Obrero. Si Mayor Duterte naman ang in charge dito sa Southern, dito sa mga Shabu Laboratory naman. Sinabi pa ni Las Cañas na umabot umano sa mahigit 1,000 ang koleksyong baril ng dating Pangulo
Hanggang koleksyon ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Igaling po ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe, dala yung eroplano ni Duterte sa Amerika. Nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Tinig po ng nagpakalalang Davao Death Squad leader na si Arturo Las Cañas. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Admin Rich, komentarista.